Magandang gabi mga kapamilya, episode 197 na tayo ng FPJ's Batang Quiapo. Dumating na nga ang Red Phoenix at nakipagkamayan sa mga tauhan ni Olga. Sinalubong sila nito. Sabi naman ni Roy, nasaan si Ramon? Nasa taas po, samahan ko na po kayo. Pagpasok nila sa opisina, nagkita na nga sila nina Olga sa kanina Don Julio. Nakipagkamayan. Pagkatapos tumayo na rin si Ramon at ang bungad agad sa kanila ay makakabayad na ba kayo ngayon? Sabi naman ni Roy. Eto Ramon, kumpleto yan. Walang lapis, walang kulang. Maski piso, binilang ko na ng maayos yan. Sabi naman ni Angkong, Roy, ibigay mo na. Yan. Tapos nun, humingi sila ng patawad. Dahil nga gusto nga nila, magkaayos sila muli. Manumbalik ulit yung relasyon nila. Yung pagkakaibigan nila, yung samahan nila. Sabi naman ni Ramon, gusto ko lang sana na maging maayos tayo at ayoko na maulit pa yung nakaraan, diba? So sabi naman ni Angkong, so Ramon, okay na ba tayo? Ngayon, nagbigay na nga ng update, At nakatanggap na nga ng tawag itong si Dimagi ba, si Rigor. Pinaghanda niya na si Mando dahil nga pupunta na nga sila doon nga sa kuta. At sabi naman ito ni Babos, lumapit niya sa mga kasamahan ni Tanggol. Sabi niya, ano na naman ang mga pinag-uusapan ninyo? Maganda na kayo, bumalik na kayo sa mga pwesto nyo, baka lumabas na ang Red Phoenix. Ngayon, eto na, papasok na nga sila sa isang convention para magsalo-salo lahat ng mga kasosyo ng pamilya Montenegro. Dumating na nga tong si Don Mariano. Don Julio, nasan na ba ang anak ni Ramon? Kinakailangan makilala na namin siya at nang makilatis para malaman ko kung mapagkakatiwalaan ba, kung kaya ba niyang panghawakan ang negosyo. Diba? Paano naman natin makikilala yan? Sabi naman ni Don Julio, maghintay lang ho kayo, Don Mariano. Paparating na po ang aking anak at ipapakilala rin sa inyo ang aking apo, walang iba kundi si Tanggol. At ito na nga si Tanggol, lumabas na nga ng cubicle ng comfort room or ng restroom. Habang inaayos niya yung kanyang kwelyo, nag-iisip siya. Sabi niya sa isipan niya, pagmula sa araw na to, kikilalanin ako ng aking ama bilang si Tanggol. At hindi lang yun, maniniwala sila na ako talaga to. At ganun din ang mga kasosyo nila. Balang araw, magiging tauhan ko na rin sila. Susunod sila sa akin. Diba ang sama ng plano niya? Samantala, eto na. Nagsalo-salo na nga lahat ng mga kasosyo sa negosyo. At may mga kanyang-kanyang hawak na mga bote ng alak, pati mga wine glass, diba? Mga yan. Pumasok na rin si Tanggol. Sabi naman ni Ramon, maraming salamat sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay pista ng Nazareno. Ito rin yung memorable na araw na kung saan ay muntikan na akong mamatay. Pero, isang himala ang nangyari sa akin. Binuhay pa ako. Iyon pala ay hindi pa pala tapos ang mission ko dahil nakatadhana sa akin na makita ko pa ang aking anak. Ang nag-iisa kong anak na tagapagmana ng aming magiging negosyo at magiging kasosyo na ninyo. Walang iba kundi si Joselito Montenegro. Kaya lumapit na siya. Umakyat na siya sa entablado. Nagtingin na sa kanya lahat ng mga tao. Siya ang aking anak. Makikilala nyo na siya ngayon at magiging katransaksyon balang araw. Kaya nga inaaral niya na at tinuturo na namin sa kanya ang negosyong ito. Nang sa gayon ay matuto na siya na panghawakan ito. Yan na. Cheers! Sabi niya. Yan na. Hindi man lang uminom si David aka Tanggol pero nakapag-chill siya. Yung pala meron siyang sasabihin. Sabi niya, maraming salamat po sa inyo lahat at tumalo kayo dito. Nakakabigla din ho, maski ho ako namangha. Pero ito lang po masasabi ko, tinatanggihan ko po ang offer ng aking pamilya. Hindi ko po ito matatanggap. Nag-crocodile tears pa, nag-fake tears pa tong magaling na David na to. Nagulat sila lahat, si Don Julio napapahiya na. Pati si Olga kinakabahan. Sabi ni Ramon, ano bang pinagsasabi mo? Pasensya na po pa. Hindi ko ito matatanggap. Nagalit na si Olga. Ano bang pinagsasabi mo ha? Nandito ang mga tao, ang mga bisita. Sabi ni Ramon, Olga,
saglit lang. Sabi, kasi gumagawa na ng iskandalo si Olga. Sabi ni David, pasensya na po talaga. Hindi ko ho kasi kayang gumawa ng mga masasama dahil po pinalaki po ako ng tatay kong pulis. Si Dimagi ba? Sabi ni Olga, pinagmamalaki mo na naman yung pulis na yan at dito mo pa talaga sinasabi. Pinaghampas si David, nakakatawa to eh. Nagwawala si Olga, syempre cargo niya yan eh. Diba nangako siya kay Ramon na talagang papaaminin niya itong si Tanggol na siya talaga isang Montenegro. Ngayon habang naglalakad si David papalayo, pangisi-ngisi, sabi niya, ngayon, maniniwala pa ba kayo na hindi ako si Tanggol? Sabi niya, kumbaga pakipot lang talaga tong si David, pakipot lang talaga siya. Ngayon nag-aaway yung magkapatid, sabi ni Ramon, sabi mo, hindi mo ko ipapahiya, pero anong ginawa ngayon ni Tanggol? Sabi naman ni Olga, bakit? Ako lang ba ang nadihado rito? Ikaw rin naman nahuli ka ni Edwin. At anytime pwede ka niyang isumbong kay Monique, sabi ni Ramon, huwag mo rito idamay sa Edwin. Kaya kong panghawakan si Monique. Eh ikaw, papanghahawakan mo pa ba yan si Tanggol? Baka tayo isuplong yan, sabi naman ni Don Julio, may mga bisita. Pakiusap, huwag kayong mag-away dito, nakakahiya. Pinagtitinginan tayo. Sige na Olga, sundan mo na si Tanggol. Sabi niya, ito namang si Olga nagwawala, galit na galit. Sabi, napakawalang niya talaga niyang bata na yan, napakahayop. Sabi ng mga kanang kamay niya, paano na yan madam? Mukhang tagilid na tayo kay David. Mukhang magsasalita sa tatay niya, sabi ni Olga, subukan lang niya. Sabi niya, ngayon humingi muna ng paumanhin si Ramon. Sabi niya, paumanhin po sa inyong lahat. Nagkaroon lang po ng misunderstanding, sabi ni Angkong, Ramon, ito lang masasabi ko, hindi ako tiwala dyan sa anak mo. Baka magsumbong yan, lalo na pinalaki siya ng amain niyang pulis. Sabi naman ni Roy, masyado yatang mabait yung anak mo, Ramon. Baka magsalita yan, mapahamak pa tayo. Sabi naman ni Catherine, ito yung pinagkakaingat-ingatan natin sa negosyo. Sabi naman ni Ramon, nakasisiguro ko na hindi siya magsasalita. Kontrolado ko siya, huwag kayong mag-aalala. Hindi siya makakasagabal sa negosyo natin. Samantala, ito na si Jacobe. Nagbigay na nga siya ng mapa, ng ruta kung saan sila susugod. Hahatiin daw sa 2 miyembro dahil nga masyadong malaki at masyadong kumbaga kulob na kulob yung pabrika ng sardinas. Kailangan nilang i-raid yun. Sina Rigor, kasama nga tong si Mendoza, magkasama. Isama na rin daw nila sina Diaz, mga ganyan. Susugod daw sila sa main entrance. At sina Jacobe naman, kasama nga si Samonte, sa gilid sila. Ito namang si Chief Espinas, sinabi niya sina Makasantos sa si Warden, di ba? Balatukan na antabayanan, tutukan sina Tanggol. Dahil sa oras na lumabas ang Red Phoenix, panigurado babarilin agad yung natanggol ng Red Phoenix. Ngayon nagmungkahi naman tong sina Owing sa si Ben. Chief, payagan nyo na ho kami. Tutulong po kami kinatanggol. Total, sanay na naman ho kami. Saka po, hawak nyo na naman po sa leeg sinatanggol eh. Sabi naman ni, ni Makasantos, kami, tanga? Hayaan namin na makalapit kinatanggol tapos tatakas kayo. Sabi naman ni Chief Espinas, ang mabuti pa, wala kayong ibang gagawin kundi maghintay lang dito. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng mission na to, magkakasama-sama rin kayo sa selda. Sabi naman ni Bulldog, Thanos, kinakabahan ako sa mangyayari. Sabi naman ni Thanos, nandito na tayo eh. Wala tayong magagawa kundi sumunod. Diba? So, kailangan ipagpatuloy na lang natin to. Ngayon, eto na, nakatitig sila sa taas. Sabi naman ni Bubbles, tumingin ka lang sa taas. Antabayanan mo ang Red Phoenix. Siya nga pala, totoo bang magaling yung mga kasamaan mo? Baka puro formal lang yan, tapos full din pala, sabi ni Tanggol, Hindi mo pa talaga kami lubusang kilala, Bubbles. Sabi ni Bubbles, sa bagay, humanga ako sa'yo. Sana naman, humanga rin ako sa mga kaibigan mo. Sabi ni Tanggol, Bubbles, hindi ka ba nakukonsensya sa mga ginagawa mo? Pumapatay ka ng mga tao. Lalo mo lang binababa ang kaluluwa mo papuntang impyerno, sabi ni Bubbles. Makabulon yung sinabi rito ni Bubbles eh. Alam mo, Tanggol, wag na natin pag-usapan ng salitang kaluluwa. Dahil dito sa mundo, meron lang tayong 2 pagpipilian eh. Yung papatayin ka o tayo ang papatay. Alalahanin mo, masasamang tao din ang mga pinapatay natin. At ito na nga, nag-grade na nga sila.
Grabe, taas ang kamay. Nataasan ang kamay ng mga gwardiya. Kawawa yung mga gwardiya niya, patay yan dahil sila ang front eh. Nagpaputok agad kasi yung mga tauhan ng Montenegro eh. Narinig na Edwin, nagputukan, ano yun? Tapos ito namang si David, nasa may parking area na. Nakita niya. Sa may bandang gate, nagkakaputukan na. Sa may entrance, nagbabarilan yung mga tao doon. Tapos yung mga pulis, nagpasukan na rin, nakakapasok na. Naku po, raid na to. Yari na. May mga pulis na rin na namatay. Pero maraming namatay sa mga tauhan ni Ramon. Dami nakatanong sa malayo si David, sabi niya mga pulis. Nakita niya tatay niya nakapasok dahil binuksan na yung gate. Kaya na, pasukan na, sabi ni David si tatay. So kailangan niya nga magtago kasi kalaboso sa tatay niya. Tatanungin siya ng tatay niya, anong ginagawa mo dito? Malalaman, meron pala siyang katransaksyon sa pamilya ni Ramon. Naku, yari siya sa tatay niya. Kaya kinakailangan niya magtago. Nakakarinig na rin si Chipispinas ng putukan. Kaya tumawag siya kay Bubbles. Bubbles, anong nagaganap dyan? Sabi ni Bubbles, nagkakaroon po ng putukan, Chip. Sabi ni Chipispinas, hindi po pwede mangyari yan, ha. Kailangan kayo ang makapatay sa Red Phoenix. Sabi ni Bubbles, copy po, Chip. Yun. Kasi bayad sila di ba? Babayaran pa lang sila kaya kailangan talaga sila ang makapatay sa Red Phoenix. Ngayon dumating si David. Sabi ng ama niya, talagang pinahiya mo kami. Hindi pumunta ako dito para sabihin sa inyo na may mga pulis po sa labas. Nagulat sila. Nire-raid po tayo. Tapos nakita ni Dimagi ba, yung isang kalaban may daladalang basuka. Sabi Yuko! Alone! Talasik sila dito Ang lakas Grabe yung action sa kabakbakan, nakakabiti lang mga kapamilya kasi nagkaroon na ng bakbakan kung kailan matatapos na. Bukas ulit ang pagpapatuloy. Nagalit si Ramon, sabi niya isinuplong mo kami Kagagawa mo to kaya ka umalis kasi nagsumbong ka sa tatay mo. Hindi po, pa. Nagsumbong po ako dito, nagpunta po ako dito para sabihin sa inyo, para iligtas kayong lahat. Pa, tumakas na tayo. Natawag niya pa yung tatay niya Eto na, diba? Dumating na nga si Rigor at sabi nga ni Ramon, kayo na ang bahala sa pera, si Berino, iligtas mo. Sabi niya, Ngayon, ito yung pakatutukan natin bukas mga kapamilya. Grabe, bakbakan na to. Dito na matatapos ang kasamaan ng Red Phoenix dahil magtatagumpay sila sa mission nila, sa pangalawang mission nila Tanggol. At eto, pakatunghayan natin ang tapat ng Rigor Dimagiba versus Ramon Montenegro. Grabe, kaabang-abang. Tatamaan pa nga rito si David. Basta maraming kaganapan mga kapamilya at dito na po natatapos ang review and recap para sa gabing ito. Kung bago pa pa lamang sa aking channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po and God bless us all.